Ibn Shahid Abdul Hadi Commander. Sir, kumusta po at pwede po malaman kung sino po kayo at ano po ang inyong pinagmulan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Unang-una po, Ma'am Baynira ay sumainyo ang katayaan. Assalamualaikum. Kami ay nagpapasalamat sa inyong pagpasya na magbisita sa aming quarters dito sa may bungabong Sultan Mastora at saka mag-interview. Alam naman natin na ang mga ganito ay nakakatulong sa pag-disseminate ng informasyon. Higit sa lahat kung ano ang mga nararapat na maunawaan ng mga supporters o mga mamamayan ng second district parang sa Sultan Mastora. Okay naman tayo. Pangalawa, ang aming pagbati sa inyo sa lahat ng mga kabang-kamuro natin pagpusaat ng mga Muslim hindi ibabaw sa pagdating nitong banal na buwan sa atin, buwan ng Ramadan, buwan ng pag-ayuno, buwan ng pagkatakot sa Allah, buwan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap din ipakilala ang sarili, pero at least may makapagbigay kami ng informasyon tungkol sa amin at saka sa aming pinagmulan. Hindi natin ikaila na tayo ay anak ng dating leader sa Sultan Kudarat. Makikita niyo yung historical background ng aming tatay. Siya ay tumagal sa bilang councilor sa Sultan Kudarat. Wala pa yung Sultan Mastora. At saka naging vice mayor din sa panahon ni Mayor Sangga Calabaragir. Pagkatapos noong nag-umpisa ang ating jihad, ay siya naman ang naitakda na halal na bilang overall chairman panahon ng iminilit pa yung Moro National Liberation Front dito sa Sultan Kudarat. Siya rin ay dating founding member ng Ansarul Islam hanggat sa ikinasawi niya yung kanyang pagiging overall chairman. Ang titulo niya o katawagan sa kanya ng mga tao ay Langkum Pangulima. Siya ay nasawi noong April 16, na martyred noong April 16, 1976. Tayo ang panganay na anak niya. Tayo ay namuhay sa jihad sapagkat tayo ay pinanganak noong 1970 at siya ay nasawi noong 1976. So, ibig sabihin, kasagsagan yung kanilang pag-jihad nung tayo ay ipinanganak. Hanggat sa ngayon, tayo pa rin ay anak ng mujahid, anak ng Bangsamoro at saka anak ng Bar. Kung ano ang makikita natin, kasalukuyang konsulta ng Office of the Chief Minister, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dati tayong Imailib Emissary o Imailib Representative, Foreign Representative sa Kuwait, banda sa Kuwait. Panahon pa ni Sheikh Salamat Hashim, Allah yarhamo, ang kauna-unahang tangay Amirul Mujahidin. Alhamdulillah. So, yan lang ang pwede natin mabanggit sa mga biodata natin. Pero sa totoo lang, tayo ay namuhay katulad ng nabanggit natin sa jihad.
panahon na yon nung nasawi o na-martyr ang tatay namin ay natatawag pa tayong ilo o yatim. Hanggat sa nung ako ay nag-umpisa mag-aral sa Arabic, matatandang ko ang chairman ng edukasyon o tarbiya ay si Yung Yumao na wali ng Bangsamoro, si Sheikh Khalifa Nando. May bahay sila dyan sa Cotabato City sa may banda sa Pantalan, malapit sa Yusingko. So matatandaan ko, may nagdala sa akin doon at na-meet ko siya at binigyan niya ako ng letter, sulat na para ako ay maging libre sa kahit saan man na madrasa, saka sakaling mag-aaral. Hanggat sa nakagraduate ako ng Sanawiyah o high school sa Mahat Kutawat al-Islami at tayo rin ang napili nila. Ang director ay si Sheikh Almarhum Sheikh Ali Abdul Aziz sa Mahat Kutawat al-Islami. Siyang mudir at tayo ang napili nila para ipadala sa Kuwait noong 1996. Alhamdulillah. Okay, sir. Sino po at ano pong nag-udyok sa inyo para tumakbo bilang Member of Parliament? Unang-una, medyo nang dahil sa ating katagalan sa Ibayong Dagat at saka naging head ng isang committee doon sa institusyon ng mga taga Kuwait. Tinatawag nilang Islam Presentation Committee. Yun ay mga itinatag ng Kuwait, semi-government. Naging head tayo ng ikangay committee. Then after that, itinakda tayo bilang executive director ng Kuwait Philippine Cultural Center sa Kuwait. Itong malaking institusyon ng mga Pilipino sa pakikipagtulungan sa mga Kuwaiti, hindi nakikipagtulungan din tayo sa Embahada ng Pilipinas. So, nagkaroon tayo ng experience na para gumawa ng mga batas. Maraming mga nilagay tayo sa iba't ibang posisyon. Hindi nagkaroon ba tayo ng nasa isip din natin na tayo ay hindi man tayo makagawa ng formal na bill, pero pwede tayo makipagtulungan sa nakakaalam at marami tayong naiisip na pwede nating magawa na bill para makatulong sa mga kapwa natin ng mga Bangsamoro. Higit sa lahat kung paano gumanda ang ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at makasali ang mga ulama, mga religious leaders sa kalakalan dyan sa Bangsamoro Parliament. Batid natin na itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao resulta ng ating jihad. So ibig sabihin ang pinaka layunin natin ay para sa Islam, sapagkat ang jihad ay para sa Islam. So marahil kailangan natin gumawa ng mga bill na sabi ng mga kuya natin o mga kasamahan natin sa BARM related sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, matatandang ko na mga 2017 ipinadala tayo ng ating Chief Minister. Wala pa yung BARM sa panahon na yun doon sa Malaysia para makasama sa training. Medyo matagal yun kasi umabot ng mga 1 month ang ating pag-training doon sa Malaysia at tayo ang naging representative niya mismo. And then pagkatapos nung nakauwi kami dito sa Pilipinas at nagkita din kami doon sa Malaysia, sinabi rin natin sa kanya na kung sakasakali na
may tatag na natin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala rin sa isip natin na wala tayong pakay sa kahit anumang posisyon maliban sa parliament kami. Gawa na ito ang parliament, ito ang bumubuo ng batas. Ito ang magpapatuwid sa gobyerno natin. O lahat ng mga ministries ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Marami tayong narinig na mga ganyan-ganyan, maraming mga kwestiyon, pero wala tayong masabi maliban sa tayo ay makibaka sa pamamagitan ng pagbuo ng mga panukala o mga bills, inshallah, sa pamamagitan ng Bangsamoro Parliament, inshallah. Yun din ang nabanggit natin sa kanya. And then, hindi pa yumao ang first vice chairman, si Brother Ghazali Jafar, Allahu yarhamu. Medyo malapit na siyang yumao. Tinawagan niya tayo at saka medyo doon na natin siya nabisita sa kwarto na wala nang halos nakakabisita sa kanya. Parang ICU na yung numbers, no? Parang ICU. Oo nga, pero andun pa rin sa banda sa nila, sa bahay nila. So ang napuna natin sa kanyang mga huling mga mensahe ay kung paano tayo makatulong sa parliament. Matatandaan ko pa na nasabi niya na ikay Sheikh Abdul Hadi maghintay kung kailan mo matanggap ang parang appointment. Pero hindi ko rin tinanong kung ano ba yun. So parang naisip din natin o napuna natin sa kanyang mga gusto. Nabanggit pa niya na mas gusto niya na maparami ang mga ulama sa parliament. Kahit sabihan niya hindi makapagsalita ng English, pwede naman tayo magsalita ng sariling wika natin dyan. Magkaroon lang tayo ng mga translators. So ang importante yung mga ulama na mga thinkers, ulama na hindi lang para sa relihiyon ang kanilang because alam naman natin na ang Islam ay complete way of life. Ang Islam ay pananampalataya at saka governance, ika nga. Ikalawa, 2000, yun ay mga 2019. 2022 ay nagpulong din ang mga lahat kami na mga former MILF representatives sa pangunguna ng aming chairman na si Sheikh Abu Ubaida Abdullah. Yumao din yun. Ang kanyang vice o kaya ay assistant ay si Sheikh Muhammad Shafiq. Yumao din silang dalawa, Allahu yarhamuhuma. Ay pinag-usapan namin, pinag-usapan nila, pinulong kami para magpasya kung pwede kami magrekomenda sa pangalan o sa hanay ng mga foreign MILF representatives. Alam niyo itong foreign MILF representatives, mga sabi ni chairman o sabi ng ating chief minister ay irregular member ng Central Committee. So, yun ang pinagpulungan kung pwede kami magrekomenda ng mga MP sa pangalawang appointment ng mga BTE, Bangsamoro Transition Authority. So nagkasundo kami sa pangunguna nila na magrekomenda ng 3. So isa ako sa 3 na inirekomenda nila sa BTE. And then hanggat sa gumawa sila ng sulat sa kay Chief Minister para kung sakasakali ay magpasya sila na isama kami o may makasama sa amin kahit isa man sa hanay ng mga MILF
para makatulong din sa Bangsamoro Parliament. So yan, Ma'am Baymira, Bay Tia, yan din ang hindi naman sa nakaudyok sa atin, pero yan din ang pinagmulan para nagkaroon tayo ng aspiration na para tayo ay maging makatulong ika nga, sa kalakalan diyan sa Bangsamoro Parliament, inshallah. So ibig sabihin na taos puso yung pasya mo na magiging member of the parliament. Lagi natin sinasabi na dalawa lang pagpipilian natin sa ngayon. Kung sa batay sa jihad, either na tayo ay bumalik o ang Bangsamoro ay bumalik sa ikang ay jihad na sa pakikibaka sa pamamagitan ng lakas o anong tawag yun? Puwersa. At yun ay imposible na yun, at saka hindi na yun maaari. Wala na yun, hindi na yun maaari. So para para dugtungan o kaya ay ipagpatuloy ang ating jihad, ang Bangsamoro struggle ika nga, para makamit natin ang real na transformation ika nga o pagbabago. Dito na lang tayo makibaka, Ma'am Tia, sa Bangsamoro Parliament. Yan lamang ang nakikita natin na uwi para ipagpatuloy natin ang ating Bangsamoro struggle ika nga. Kung hindi tayo pumasa diyan, so kung hindi ang Bangsamoro Parliament, hindi niya mabago ang sistema ika nga, sa governance mula sa Bangsamoro, sa hanay ng Bangsamoro, hanggat sa level ng mga barangays. So ibig sabihin, wala tayong hindi natin makikita yung liwanag para sa kinabukasan ng mga Bangsamoro in related sa ating Bangsamoro struggle ika nga, nang pakay natin para sa katulad ng nabanggit natin para sa ating Islam, para sa pananampalatayang Islam. The ultimate goal of our struggle is to make the word of Allah supreme. So kinakailangan natin. So in case na kayo po ay papalarin inshallah na maging membro ng parlamento, so meron pa ba kayong mga priorities? Sana inshallah pagpalain tayo ng Allah. Yes, ma'am. Ano po yung mga priorities niyo kung sakaling Yes, ma'am Tia, may mga priority tayo. Pinag-usapan natin noong araw mismo ng pag-file natin sa candidacy. Kung di ako nagkakamali ay November 4. Tayo ang pinakaunang nag-file ng candidacy sa parliament. Nasaksihan ng pinakamataas ng Comelec. So pagkatapos ng pag-file natin, napakaraming mga nag-interview sa atin, magmula pa sa Maynila, ay nagkaroon tayo ng press conference sa may Sultan Mastora Municipality. At naisulat na natin ito kasi gawa ng hindi tayo pwede sumama sa kahit anuman kung wala tayong paghanda, wala tayong naiisip na ikangay may tulong natin o magagawa natin. So umabot ng mga 25 ang mga panukala bills na ito ang masasabi nating prioridad natin inshallah kung pagpalain tayo ng Allah. Sana ipagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko na ito babanggitin pero ibigay ko sa inyo itong naisulat natin. Ito rin ay binasa natin noong nagkaroon tayo ng press conference. Ito ay kung i-summarize natin ay unang-una mga bill na umuugnay sa mga bawal sa ating pananampalatayang Islam. Bawal sa atin at bawal din sa gobyerno ng Pilipinas. Katulad ng Shabu. Hindi tayo sang-ayon na kung may makita diyan
na nagsisiyabo ay patayin kaagad. Hindi yun ang nakikita natin solusyon. Pero ang nakikita nating solusyon sa lahat ng mga maling ginagawa ng mga kabangsamoro natin, Muslim at saka mga Kristiyano, ay masugpuan yung kanilang ginagawa. Maiwasan ika nga. So kahit anong paraan na maiwasan, either na matulungan sila o mabigyan sila ng magabayan sila ika nga. Pagkatapos mayroon ding mga babala na kung sakasakali na yung tunay ba hindi gawa-gawa lamang ng sino mang namumuno. May sabatas ba ika nga na kung sino mang gumawa nito ay ganito ang kanyang kaparusahan ika nga. Kung sakasakali na umabot, kailangan may mga nararapat, may mga kondisyon na kung bagay dapat nang mananagot sa kanyang pagkakamali. So, yun ang una. Pagsugpo sa lahat ng mga ipinagbawal. Kasi alam natin sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yan ay nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Ibig sabihin ay pag-utos ng mga kabutihan at saka pagbabawal ng mga kasamaan. So pinag-usapan ng mga ulama, alin sa dalawang ito ang nararapat na mauna kung hindi kayang kung kailangang magsabay ika nga. Sa madaling sabi, mauna ba ang pag-utos ng kabutihan o kaya ay pagbabawal ng kasamaan? Halimbawa, pagdarasal, utos tayo ng lahat ng mga kautosan, pero nasa kapagligiran natin yung mga mali o mga ginagawa na mga hindi karapat-dapat at karumal-dumal ika nga. So sabi ng mga ulama, sila'y nagkasundo na mas nararapat na mauna ang pagbabawal sa mga ipinagbawal, pag-iwas sa mga ipinagbawal, kasi nakakaepekto sa mga matuwid na mga tao. Halimbawa, siyabu, pag-inom ng alak, yan ay nakakaepekto sa mga kaisipan ng mga matutuwid na mga kabangsamoro natin. Ikalawa, kahit anong pag-utos mo ng mga mabuti, pero andyan din yung mga kasamaan, so nakakaepekto yun sa mga kabataan natin. So nararapat na mauna itong. Kaya ito din ang nagiging unang prioridad natin, yung mga paano masugpuan ang mga hindi karapat-dapat. Ikalawa, gusto natin makanlungan ang image ng Bangsamoro. Nagkaroon tayo ng sariling gobyerno. So hindi parang sa tingin natin hindi maganda na nakikita din sa atin yung mga hindi karapat-dapat. May mga Bangsamoro na gumagawa ng ganyan. Katulad nitong mga rito, patayan, kahit saan. Ito ang pinaka-priority natin. Nakikita na. Ikalawa, yung mga kautusan ika nga. So ang mga kautusan, pagsagawa ng mga kautusan ika nga, kailangan dito yung advocacy. Kailangan natin magamit dito yung mga ulama, yung mga ustads, yung mga imam. Pero bigyan sila ng authority. Bigyan sila ng katungkulan. At saka tulungan din sila sa kanilang kabuhayan ika nga. Sa madaling sabi, ma-activate natin yung mga ulama, mapakinabangan din ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang mga ulama. Inshallah. Bukod doon yung sabihan nila tatlong kinakailangan na maiwasan ika nga o masugpuan. Tulad ng sickness, kailangan magkaroon tayo ng mga hindi lang mga hospital na minsan ay kailangan mo pang pumunta. Dapat mayroon tayong mga hospital na libre. At saka maging kompleto sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, maging kompleto tayo. Kahit anong sakit ay kahit hindi na tayo lumabas sa ating Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Ikalawa, sa yung kamangmangan, ignorance. Alam natin na hindi tayo aangat unless na mapaangat natin yung edukasyon natin. Pero itong edukasyon, Ma'am Bay Mera, may medyo critical din Kasi hindi pwedeng hindi mabalance ang tingin natin sa edukasyon sa Islam, which is Arabic schools
yung mga traditional schools, at saka yung edukasyon ng ikangay sa English o anong tawag niyan? Kailangan kung nakikita natin ang kainaman ng edukasyon sa anong tawag yun? Yung sa English, ganun din ang edukasyon sa mas mauna pa mas mauna pa ang edukasyon sa Islam, sa Arabic, kasi mayroong tinatawag ng mga ulama na al-ma'lumat bid-darura. Ibig sabihin may mga bagay na karapat dapat mas kanais-nais na matunghayan ng isang Muslim. Bagkus sa pilitan na kanilang matunghayan. Pagkatapos yung mga pag-aaral sa English, yan ay ayon sa mga ulama, may mga kurso, yung ibang mga kurso ay yan ay tinatawag na wajib kafai, hindi yan sa pilitan sa bawat isang Muslim. Pwedeng kahit hindi ka maging abogado, pero kailangan maging tunay ka na Muslim. May mga marunong ka magdasal, marunong lahat ng mga gawain sa Islam na hindi ka maging tunay na Muslim kung hindi mo may sagawa. Isa pa yung kahirapan. Alhamdulillah, naririnig natin yung medyo umangat ang ano natin. Pero sa tingin natin, kailangan pa natin yung stable na pamumuhay ng mga bangsamoro. Kung kakayanin natin, bakit hindi man imposible na lahat ng bangsamoro katulad ng sa ibang bansa na kapapanganak lamang ay mayroon ng sahod, kung kakayanin natin, kasi mas maganda na lahat ng kayamanan ng bangsamoro mapapakinabangan ng lahat ng mga bangsamoro. Lahat ng mga kahit kasisilang lamang, hindi ang makikinabang lamang, wala tayong tinutukoy, ay mga sino mang namumuno, o sino mang nasa posisyon, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang angkan. Pero yung mga iba ay nasa kahirapan. Yan ang mga kabuuan ng ating mga prioridad na mga bill, inshallah, natatalakayin natin. Pero yan ay depende sa sitwasyon. Unang-una, depende sa taufik ng Allah sa atin. Kung hindi ipagkaloob sa atin ng Allah. Ikalawa, dahil tayo din ay nasahanay ng United Bangsamoro Justice Party, so lahat ng mga bill na gagawin natin o nasa isip natin, kinakailangan na sumang-ayon sa aprobado ng ating superior sa United Bangsamoro Justice Party o kaya UBGP. Ikalawa, hindi natin alam na may nabanggit natin dito, Ma'am Rhea, na nabanggit nagawa ng panukala sa Bangsamoro Parliament. Ikatlo, kailangan din natin yung priority. Tingnan din natin kung kapag maluklok na tayo, tingnan natin maigi kung ano ang pinaka-priority natin na nararapat na maisagawa natin, inshallah. Ang importante, handang-handa tayo sa pagsagawa ng mga bill na kinakailangan natin sa ngayon sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam niyo, pinakasakit ng Bangsamoro ang corruption. So kailangan mawala yan, kasi unless na andyan pa yung corruption. Isa din sa mga pinag-aaralan namin sa Malaysia ay paano masugpuan ng corruption. So gusto natin may apply yung reality ba sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Unless na hindi mawala ang corruption, so kahit lahat ng pinag-usapan natin ay mababaliwala. Kasi yun nga, hindi maging kapakinabang sa lahat ng mga Bangsamoro. Okay, sir. So, sir, ano po ang inyong pananaw ngayon na hindi po natuloy ang parliamentary election sa May? Lagi nating sinasabi, Ma'am Bay Mera, na parehas lang sa atin, matuloy o hindi, ay okay naman sa atin.
ang importante magkaroon ng eleksyon. Siya. Magkaroon ng eleksyon. Kasi alam natin na sabi ng mga kasamahan ko na mga Arabo, mga membro ng parliament, medyo naka-experience tayo sa mga kaibigan natin sa Kuwait na mga membro ng parliament. Sabihan nila sa atin, walang pumasa sa interim government. Yun ang nawika nila sa atin. Ibig sabihin, mahirap din yung namamalaging appointment, ika nga. Ikalawa, batay sa naririnig natin at saka ayon sa napapaniwalaan natin, mahina ang gobyerno na inappoint ka lamang, interim government. Kailangan na ang mainam ngayon, magkaroon na ng eleksyon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang mapalakas, lalong lumakas ang authority ng mga sinumang mahalal. Ikalawa, mabigyan din natin ng pagkakataon, opportunity ang mga mamamayan ng Bangsamoro kung sino ang karapat-dapat na kanilang ihalal sa mga posisyon. Higit sa lahat sa Bangsamoro Parliament, inshallah. Okay, sir. So, ibig sabihin na yung pagbabago ng sistema ang focus niyo. Yes. Kailangan natin ng pagbabago. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ar-Ra'd, sabi niya, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ang Allah, hindi niya babaguhin. Allah never change the condition of a people unless they will change their conditions. Mismo sila themselves. Mismo sila ang magbago. So kailangan yung mga sistema natin, sino bang nakakaalam? Di tayong mga Bangsamoro. So kung ang maging sistema ng governance natin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gaya din ng sistema ng Pilipinas, so ba't pa tayo nagkaroon ng autonomous? Sabi pa natin nga noon ang relasyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at saka Central Government of the Philippines ay asymmetric relation. Ibig sabihin, sa pamamagitan natin, at sabi ko nga, sa pamamagitan ng Bangsamoro Parliament, kaya natin baguhin at ibahin ang ating mga sistema. Otherwise, kung hindi natin kakayanin na mabago, so sa palagay ko, hindi ka pakipakinabang na ang sistema ng sarili nating gobyerno, which is Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay katulad ng national government. Sapagkat, yun nga, sabi natin, mula tayo sa jihad, mula tayo sa struggle, umabot ng mahigit 50 years. Ikalawa, ang pakay natin, ang Islam, lahat ng mga mamamayan ng Bangsamoro, hinihintay nila ang mga pagbabago na makita nila, inshallah. So, whether matutuloy yung first parliamentary election or hindi, gaano po ba kayo kahanda, sir? Handang-handa tayo. Kung ginusto pa ng nasa itaas ang Allah subhanahu wa ta'ala, o gustuhin na magkaroon na ngayon ng eleksyon, mas magaan ang loob natin. Pero lahat yan ay tinatanggap natin. Kung anong ipagpasya nila, ipatnubay ng Allah, handang-handa tayo. Maging ngayon, sa October 13, sabihan nila, o kaya ay kahit anong kailan magkaroon ng parliamentary election, inshallah. Okay. So far, wala na kaming ibang katanungan, liban kung meron kaming nakalimutan na priority. Nasa inyo po yung pagkakataon, sir. Samantalahin natin itong pagkakataon na medyo i-highlights natin ang ating mga programa o sariling programa ng ating governance, self-governance. Unang-una, matapos ng pag-file natin ng COC, Certificate of Candidacy, ay binuksan na natin ang ating pintuan. Hindi pa man natin naayos ito, pero kahit sino mang nakakarating sa atin,
lalong-lalo na sa mga residente ng Sultan Mastura at saka Parang. At saka talagang maraming nakakarating dito. Itong nakalipas na mga araw, nung nag-chat sa akin si Bay Mira, doon kami sa Ginsan, maraming nakarating din dito na mga residente ng Parang at saka Sultan Mastura. Halos lahat ng mga barangay dyan sa Parang na mga Kristiyano ay nakarating dito. So binuksan natin, isa yun sa mga ano natin na kailangan ang isang membro ng parliament ay lagi nakabukas ang kanyang pintuan. Anytime ay magtanggap ng bisita. Ikalawa, inshallah pagkatapos kung sakasakali na matuloy ang election ay at maupo tayo bilang membro ng parliament, inshallah magtakda tayo ng schedule para magbisita sa lahat ng barangay. Maglabas tayo. Naging former Secretary General tayo ng Hayatul Ulama, Association of Muslim Scholars in the Philippines. Mula nung 2019 hanggang sa 2022, lahat ng sulok ng Pilipinas ay napuntahan natin. Nabisita natin. Naka-organize tayo ng mahigit 52, 53 na branch offices. 3 sa Maynila. Basta lahat ng sulok ng Pilipinas na-organize natin. Mahigit 11,000 ang mga ulama ang na-organize natin. So, gusto natin mapaikli ba para at least madali madali i-manage dito lang sa Sultan Mastura at saka Parang Maguindanao del Norte. Sultan Mastura 13 barangays, Parang almost 25 barangays, so mga 38 barangays lamang. So kailangan pwede natin sabihin na kada linggo o kada buwan ay makapagbisita tayo sa isang barangay sa kinasasakupan ng 2 munisipyo. Ikalawa, kada buwan magtakda din tayo ng pagtanggap ng mga bisita na gawin nating rotation ika nga. Lahat ng mga barangay itong araw makakarating, kada linggo ay isang barangay, inshallah. Yan ang isa sa mga nakikita natin na and then lahat ng mga staff ng MP ay inshallah prioridad natin yung mga manggaling sa 2 munisipyo. Higit sa lahat yung mga makayanan natin na ma-distribute ba yung mga sa mga nararapat sa mga pamilya na kinasasakupan ng Parang at saka Sultan Mastura. Higit sa lahat yung sa mga kakayahan nila. May plano tayo. Matagal na, Ma'am Tia, may plano tayo na mas maganda, nakikita natin na mas maganda sa opisinang Bangsamoro, membro ng parliament, mayroon kang ulama, kahit mga ilang ulama, mayroon kang attorney, mayroon kang doktor, mayroon kang engineer, basta lahat ng mga kailangan mo sa opisina, kailangan mo sa mga implementation ng mga projects. So andun na sa opisina. Kompleto para hindi ka mahirapan ba? Hindi ka mahirapan Ikalawa, mabibigyan naman ng pagkakataon yung lahat ng mga skills na kailangan mo naman din sa iyong opisina. Then tungkol naman sa mayroon din tayong isinulat na mga mekanismo ng pagpapatupad ng mga proyekto. Naisulat natin na sa pag-implementa ng mga proyekto ay makipag-coordinate sa local government at saka political committee ng Imayli. Kailangan magkaroon yan ng sabay sabay. Kasi ang napapansin natin itong mga mekanismo o governance ng iba, either na hindi na sila makipagtulungan sa political committee. Sabihin pa natin, political committee ng Imaylif at saka Iminilif. So pawang LGU lamang. Wala nang coordination ba ika nga. O kaya may namumuno na napansin natin na
wala nang pakialam sa mga local government. Diretso lang sa kanyang sa political committee o tawagin natin sa kanyang partido, ika nga. So nakita natin na hindi, para sa yung inclusivity, hindi maganda yun. Mas maganda sa ngayon sapagkat ang namumuno sa gobyerno natin, which is led by the MILF, so makipagtulungan din tayo sa kanilang mga hanay, ika nga. Higit sa lahat sa political committee. Sa bawat munisipyo at saka bawat barangay. And then sa implementation naman ay gayon din sa nabanggit natin, maging rotation din. Halimbawa, kung sakasakali, halimbawa, sabihin natin isa sa proyekto ng MP ay magawa ng cover court. So, ipalagay natin na i-schedule natin yan, itakda natin yung mga schedule ng mga barangays. Hindi pwedeng pumili lang tayo ng mga barangay na lagyan ng cover. Basta lahat ng proyekto natin ay makakarating sa lahat ng barangay. Sa 38 barangays ng Parang at saka Sultan Mastura. Tapos, gawin nating rotation, ika nga. Pwede natin isagawa yung bunutan kasi sunna ni Propeta Muhammad. Isulat lahat ng mga barangay. So, bunutan kung sino ang mauna, sino ang kasunod. Hanggat sa maubos yung lahat ng mga barangays ng Parang at saka Sultan Mastura. Then, magtakda din tayo ng ikangay tinatawag na lupong taga-pangasiwa sa lahat ng mga proyekto natin. May opisina na tumitingin sa lahat ng project natin sa mga barangay. Pero, sisikapin natin, Ma'am Tia, na kung may posible na mag-implementa sa proyekto sa barangay na yon, magmula sa mga residente ng barangay ay mas mainam. Mas mainam. Para naman makatulong sila. Ikalawa, naibibigay sa kanila ang opportunity. Ibig sabihin, kung may proyekto, halimbawa dito sa Bungabong, dito rin tayo magpili ng mga contractor o kumbaga, o mga workers sa mga taga-Bungabong. Pero, may nangangasiwa. May nangangasiwa sa opisina natin. Ika nga, na hindi, kumbaga, kaya nilang pangasiwaan yung Hindi naman po yung porke na ibigay natin sa barangay, katulad ng sinabi ko, sa pakikipagtulungan ng LGU, local government at saka mga Polcom, ay hayaan na natin sila. Kasi marahil doon nangyayari yung problema. Minsan natatapos yung proyekto dahil sa hindi tinapos. Naubos na ang budget. Kailangan may mga siwa sa itaas, ika nga. Pero, hindi naman sa tingin natin, hindi naman pwede na lahat ng workers, lahat ng mga implementors ay magmula sa hindi alam. Samantala, sa barangay, kung saan isasagawa ang proyekto, mayroon ding sa kanila. Ibig sabihin, pwede rin makuha sa kanila o mapili sa kanila ang mag-implementa sa proyekto, ika nga, inshallah. So yan ang mga kabilang sa mga natin. Nakita natin na pamamalakad natin, inshallah, sa sarili nating governance, kung sa pagpalain tayo ng Allah na maloklok sa membro parliament, inshallah. Okay, so mensahe mo na lang sa distrito mo, sa lahat ng Kabangsamoro, lalo na ngayong buwan ng Ramadan. Tsaka panawagan mo rin, sir, sa ating kasalukuyang gobyerno. Ano po yung inyong ipaparating sa kanila? Sa kasalukuyang gobyerno, sa namamahala, sa namumuno, sa mga residente, unang-una, ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, verse 183, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinggil ito sa pag-ayon. Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo na mga nananampalataya, you believers, iniatas sa inyo ang pag-ayon katulad ng pag-atas nito sa mga sinauna sa inyo. Ano ang pinakapakay ng Allah? Bakit tayo inatasan na mag-ayon? La'allakum tattaqun, upang kayo ay matakutin sa Allah, upang ma-realize nyo ang tinatawag na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala.
So, kung ma-realize natin ang takwa, ito ang panawagan natin sa panahon sa buwan na ito, sa ating pag-ayuno, panawagan natin sa lahat ng mga bangsamoro na ma-realize natin ang takwa. Kung ma-realize natin ang takwa, inshallah, ay ibig sabihin parang ano ba yan? Parang ginawa tayo ng isang Muslim na makikita sa kanya ang pagkakamuslim kapagkat may takot sa Allah. Alam natin ang takwa hahuna ang dito sa kalooban natin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung talagang at makamit natin ang takwa, makikita sa kaugalian natin. Makikita ang isang bangsamoro na Muslim, bangsamoro na marunong makitungo sa kapwa, bangsamoro na matalino, bangsamoro na matulungin, ika nga, mabago niya ang ating sistema. Mabago niya ang ating mga kaugalian, ang ating mga pag-uugali. And then, ang resulta niyon, kung talagang makamit natin ang takwa, kahit hindi na tayo mag-campaign, kahit i-close na natin yung mga, wala ng campaign ng bangsamoro, sapagkat ang mga Muslim na mga bangsamoro na nag-ayuno, alam na nila kung sino ang pipiliin nila. Alam na nila kung sino ang karapat-dapat na mamuno. Ika nga. So kahit hindi na sila, kailangan mabago din yan. Hindi batay sa kamag-anak, hindi batay sa sapagkat nabigyan ka, at yan ay, kung may takot sa Allah, hindi mo yan tatanggapin kasi la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinasuklaman ng Allah ang sino mang nagbigay ng raswa, anong tawag yun? Suhol. At saka yung tumanggap ng suhol. Malinaw yan sa sinabi ni Propeta Muhammad. La'anallah, pimurkan wallah sa wika natin. Kumbaga, isinumpa ng Allah ang sino mang nagbigay ng suhol at saka tumanggap ng suhol. So, ibig sabihin, kung may takot ka sa Allah, talagang nag-ayuno ka para sa Allah, at makamit mo itong takwa, hindi mo yung kakayanin na tanggapin sapagkat matakot ka sa Allah. And then, kung sakasakali na matanggap mo dahil sa kailangan mo, so hindi mo yan tatanggapin na ipagbaliwala mo na ang pagpili sa sino mang karapat-dapat. Alam natin ang pagpili, isa ito sa pinakamahalaga sa katuruan ng Islam. Pagpili sa sino mang namumuno. Kasi minsan nagrereklamo tayo sa mga nangyayari, itong karahasan, lahat itong patayan, itong ganito, nagrereklamo tayo. Pero sino ang mananagot diyan? Sino ang pumili sa mga yan? Nakaupo na yan. Di tayo na mga mamamayan. Ibig sabihin, ang nakikita natin, kaya nagpasya tayo sa itong first parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpasya tayo na sumali sapagkat ang pinaka-advocacy natin, kailangan natin sa unang eleksyon na ito na mabago yung sistema ng pagpili ng namumuno. Kailangan batay sa mga katuruan ng ating pananampalatayang Islam. At yan ang lagi nating advocacy. Baka makikita nyo, pwede nyo ipakita mamaya, iyang sinabi, sinulat ni Al-Alama Sheikh Salamat Hashim, unang Amirul Mujahideen na nararapat na piliin na mamuno, ika nga. So, pinag-usapan natin ito kasi related ang takwa na makakamit natin sa ating pag-ayuno, maging ang resulta niya pagkatapos ng ating pag-ayuno ay makapili tayo ng mga leaders which is may Islam, ika nga, may ka-Islami. Ibig sabihin, mas priority niya ang Islam at malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka hindi, anong nakalagay dyan? Hindi sinungaling. Hindi nagyayabang, hindi mayabang. Hindi mayabang. Gustuhin ng maraming tao. Hindi sa ayaw ng maraming tao. Parang gusto ng komunidad. Gusto ng komunidad. Kasi paano naman maging maganda ang relasyon ng namumuno at saka mga tao kung hindi nila gusto ang namuno sa kanila. Yan din ang isa sa malaking problema natin sa ngayon. So, yun lamang ang pakay natin, yun lamang ang pinakahuling mensahe natin.
sana makamit natin itong resulta ng ating pag-ayuno na takot sa Allah, at matakot din tayo pagkatapos ng ating pag-ayuno sa pagdating naman ng ating eleksyon sa local government. Hindi ko na rin sasabihin yung sa parliamentary election kasi matagal pa yun. Dito lang sa local government ay makapili tayo ng mamumuno na batay sa katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Ang mga ipinahayag ni Propeta Muhammad na pagpili sa mga namumuno, gayon din ang kanyang mga kasamahan. Higit sa lahat, itong mga sinabi ni Sheikh Salamat Hashim na nararapat na pili na mamuno, inshallah. So, maraming salamat ulit sa inyo. Happy Ramadan sa inyo, sa lahat ng mga mamamayang Bangsamoro, sa mga masugid nating tagapakinig at saka mga fans, yung mga supporters natin. Kamakailan lang, maraming nakarating dito ng iba't ibang mga leaders. Isang attorney, gusto sila, nagpasya sila na magtakda ng Manda movement, handa sa lahat. Yun ay sariling kosa ika nga na pinagkasunduan nila. So, hanggang dito lamang. Maraming salamat sa inyo. Sumayin niyo ang kapayapaan at good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so yan po ang panayam sa ating incoming Member of Parliament or aspirant Member of Parliament, Sheikh Abdul Hadi Butuan Gumander. Waalaikumsalam sir, and wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.